So, good morning, guys. So, it is our second video for our house plan. So, we already done in our first floor plan. So, let's make our second floor plan. No? So, gaya ng last video natin sa first floor plan, so gumawa tayo ng portrait na rectangular. No? As we can see, so let's just imagine na ito yung shape ng ating lot. Kaya nang ginawa natin kanina, so same process lang. So gumawa tayo ng mga lines to separate or sa ating mga desired na mga rooms. So gumawa din tayo ng nilagyan pa rin natin ng distance, no, from wall ng ating bahay, no, hanggang dun sa last line ng ating lupa. Ito na ito. Trinay natin na ibahin natin yung way, pero medyo tayo, nalilito tayo kung paano siya hatiin. Yan, i-practice lang. Yan, may box na tayo. Yan yung area natin, no, na na-occupy ng bahay. Ganyan siya kalaki. So, as we can see, there's a distance, no, or na ay bakante area sa front and sa back ng ating bahay. Then, nakagawa na tayo ng rooms, no, sa right side. So, dyan natin ilalagay ang ating mga rooms. The right side, so dyan natin ilagay yung guest room tsaka master bedroom. So, ito ngayon sa ginagawa natin, ito yung bedroom 1 tsaka bedroom 2. And dun sa taas, no, dyan natin ilalagay mamaya yung ating isang room, parang theater room or music room. Then, so, in sa first floor, no, dun sa may right side, yung maliit na part na yun, in between sa dalawang room, so doon natin ilalagay ang ating stairs sa hagdanan. So, first, so, tapos na tayo sa mga rooms, no, na-divide na natin correctly ang ating bahay for second floor plan. So, yung mga lines natin kanina, so, in-offset natin. So, nilagyan natin, no, kung gaano ka yung thickness ng ating wall. So, fast forward, na-clean na natin yung mga excess line. So, ngayon, kumuha tayo dun sa control 2 ng mga furniture. So, nilabas natin dito una yung bed, no, para sa master's bedroom. Then, after that, so, bumalik tayo sa bedroom 1 at saka bedroom 2 sa my right side. Nilagyan natin din ng bed, pinagsabay natin sa bedroom. So, nilagyan natin yung bed. So, ngayon, as we can see, so gumawa tayo ng small rooms para sa comfort room, sa CR ang bawat room. So, every room, there is a comfort room. So, kasi sa baba, kanina sa first floor natin, sa ground floor, nandun yung common CR. So, dito sa taas, sa every room, there is so, ngayon, lagyan natin ng CR din ang master's bedroom. So, we call it master's toilet and so, yung makikita natin sa yan sa right side, yung maliit na room sa guest room yan. Pambisita lang talaga.
sa taas ng entrance. So, dito F2 yun, nilabas natin yung ibang mga gamit. Yan, scale lang natin para lumiit. Yan. So, natin. Lumiit na. So, scale pa natin para magkasya siya doon sa ring ng CR. Yung toilet. Yan. So, lagyan natin siya na iba pa mga gamit doon sa CR. So, ito, kumuha tayo ng dress. Diyan natin ilalagay yung mga damit. Lagyan natin yan doon sa master's bedroom. Scale natin ito. Guys, ito siya. Yan. Master's bedroom siya, so malaki talaga siya. Separate talaga yung lagay ng mga gamit. Yan, dyan yung room ng mami at daddy. Natin, balance natin kasi mas maganda siya. Yun lang natin yung mga excess. Lagyan natin ng line. Malagyan natin yan ng door link. Lagyan natin. Yan. Lagyan natin ng table dun sa room. Yan, may cabinet dun. So dito, lagyan tayo ng stairs. And yan tayo dadaan. Pababa at akyat. Tulad sa last video natin, lagyan natin ng hanggan. Clean lang natin yung edges. Lagyan natin ng arrow or line to indicate na pababa. Dito, lagyan natin ng line para maano natin, ma-classify, ma-identify natin na dito sa side natin is window to dito sa window. It's a glass window. Glass lang talaga siya. So sa because kabilang room yun yung window, sliding window. Guys, clean lang natin. Clean lang natin ang mga lines para makita natin. So every room, so mas maganda kung mayroon talaga marami siyang glass. So para ma-save natin yung consumption natin sa electricity. Kasi pag maraming window, so madali lang makapasok yung room kapag umakit. Nalagyan natin. Rooms talaga. Yun, so nilakihan na lang natin diretso. Then, paliwangas talaga. Ito, magamit pa rin kasi. Then, so, gas na natin, lagyan na natin. Okay guys. So, malapit na, okay na lang. Linisin lang natin. Wala. Okay. Ito na. Isasahin natin. Makikita nyo guys ang mga lines sa bawat room. Yung furniture yan. Nilagay natin. So, sa room, kung lalaki yung room, nilagay natin ng mga upuan. Saka yung mga table na rin. Yung ginawa natin, yung line ng ating lot area,
So, ginawa natin broken line para ma-identify natin, madali lang natin ma-identify na this line, parang dash line siya. So, ito yung sa flat area natin. Hindi na tayo mahirapan na anong line to, it's a part pa ba sa bahay o hindi na. Yun. Ma-identify din natin na from sa wall ng bahay, so ito yung distance niya, sa boundary ng flat area na ginagamit natin. So, after that, so ito lagyan natin ng door. Every room, na natin yung master's bedroom hanggang sa guest room. Tanggal lang natin yung tinatanggal natin yung excess, and tinarek natin yung mga lines ito yung accurate talaga sa value. Connected talaga ito. Okay, same lang, clean agad. Copy-paste lang natin para hindi na time consuming. Pag may nagawa ka ng isang door, gawin mo, copy-paste mo na lang siya sa lahat ng pwede mong partner. Okay na guys, malapit na. Lagyan lang natin lahat. Pinas forward nyo yun dyan guys, kasi para hindi tayo masyado tagalan. Hindi masyado mahaba yung video natin. So, yun ang ginawa. Alright. Yun na. So, tapos tayo sa door. Tignan lang, lapit na. Okay. So, pagka-old lang. So, bawat groups. Okay. Adjust natin yung sa dimensions natin. Okay. Gamit ito sa standard. So, gawa tayo. I-dimension natin. Kunin natin yung sukat ng bawat rooms. Simula tayo sa harap ng bahay. Bawat sukat niya. Ganun natin lahat ng dimension guys. Harap, sa gilid ng bahay, sa likuran. So, kunin lang natin lahat. Gawan din natin yung distance, yung mga vacant area, yung sa wall ng bahay hanggang sa boundary ng lupa. So, gawan din natin siya ng distance. Sa dimension. Pag wala ka sa kubera ng line, object din na siya natin. Lilinisin na natin. Tapos na tayo sa harap, sa gilid ng bahay, tapos na rin sabihin na tayo sa likod. Idugtong pa lang natin para maganda at malinis. Then, siguraduhin natin yung bawat arrow ng dimension natin is nakadugtong talaga. Point to point para malinis yung tingnan. Okay.
simulan na. Lagyan natin siya ng window. Yung sa first floor natin kanina, lagyan natin siya ng yan. And sa window, hagdan yun sa stairs. And isa sa may balcony yan. So, balcony sa likod ng bahay, tsaka may balcony sa langkap ng fresh air pa. Pag umaga tsaka masarap yung mga sa likod. Madaling araw, yung araw nandun sa harap, pwede ka tumambay yung sa likod kung hindi mo gusto mo araw. Then, hapon na, pwede ka sa harap kasi sa likod ng tao. Yun guys, every point din natin lot area, talagyan natin ng circle to identify na dyan yung nagtatapos ang hindi natin dito. At may mga lines kasi sa dimensions para hindi na tayo malito. So next is lagyan natin ng level. Ayan. So ditong area lagyan natin siya ng name para hindi tayo malito. Itong area na to, itong room na to is room 1, room 2 pala. So natin bedroom 1, bedroom 2, lagyan sa balcony, sa guest room, sa bin, sa dito, lagyan natin master toilet and bath. Ito yung master bedroom. Ito naman yung family room. May piano yun dyan. Kaya pagkalingkod yung batang. Kaya play lang kayo dyan banding sa family. Ito banding. So, tapos na tayo. Sa interior. So, i-hatch natin yung wall natin. No? So, classify na ito is concrete siya, hindi siya glass, at saka dito hindi siya wood. So, ganyan lang. So, every door, lagyan natin ng solid hatch. Okay, made of wood siya. Then, dito naman sa wall natin, lagyan natin siya ng sand. Para makita natin na ito sa concrete. Masiparate natin yung concrete sa glass. Ma-identify natin yung area. Ito. Madali ng trabaho. Tapos kapag natin lahat. Then, lagyan natin ng you can see dun sa baba may arrow doon na may nakabalagay ng letter M. It is point to north. Sa likod ng bahay. Okay, tapos na. Close up. Goodbye guys. Thank you. Tapos na.